Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako nga po pala si Anja Janagna. Welcome po sa aking 365 Daily Devotion ni Pastor Raslo Campos Seminar Edition. At ngayong araw po ay June 7, 2025. At ang topic po natin ngayong araw ay intercession. Ikaw ba ay isang intercessors? And yung scripture po natin ngayong araw ay Hebrews chapter 7 verse 24 to 25. At ang sabi po dito, but he hold his priesthood permanently because he continues forever. Consequently, he is able to save the uttermost, those who draw near to God through him, since he always lives to make intercession for them. Sa Tagalog po, ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman, kaya't walang katapusan ang kanyang pagkapari. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. And yung concept po natin na intercession is Jesus' ongoing act of standing in God's presence and presenting petition for us, our great high priest. Even now, he is praying for you, pleading your case, secure your future. Intercession also refers to the prayers we offer for another. Through Christ, we are invited into this holy work of lifting one another before the Father. And yung teaching number 1 po natin is Jesus constantly intercedes for us. Sabi po dito na yung ating Panginoong Diyos talaga is na constantly na intercede para po talaga sa atin. And teaching number 2, Christians are called to stand in the gap. Sabi po dito na ang ating na tayo pong mga Christian is talagang tinawag tayo para mag-stand tayo, tumayo tayo sa gap ng ating Panginoong Diyos. And teaching number 3, intercession is based on Christ's finished work. Sorry dito na yung intercession is based po ito sa work o sa natapos na work ng ating Panginoong Diyos, dahil nga po yung intercession is ito po yung pagtatayo ng ating Panginoong Diyos doon sa presence na siya po yung our greatest high priest. Kaya po, na dito po yung ating future, manasik yung future natin na nagpe-pray po siya para sa atin. And application number 1, start an intercession ministry. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin, na i-apply po natin sa buhay natin na magsimula tayo na magkaroon ng intercession ministry sa life natin or sa church na meron tayo. And application number 2, stand in the gap for the people around you. Sabi naman po dito na apply po natin sa sarili natin na ayun nga po, gumawa tayo dahil nga po tinawag tayo mga Christian na tumayo sa gap na bigay sa ating Panginoong Diyos, na simulan na natin yun ngayon, na i-apply po natin yun ngayon for lalo na po sa mga people na naka-around sa atin. And application number 3, soak yourself in God's presence. Sabi po dito na i-apply po natin sa sarili natin na yung sarili po natin na isoak natin doon sa presence ng ating Panginoong Diyos. And dahil lang po ngayong araw, maraming salamat. God bless.